Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan na kung saan nga dito si Mike Abe, kilala nyo naman si Mike Abe, na actually itong si Mike Abe, matagal na po itong commentator, actually news anchor po ito. Anchor ba? Kayo na lang po mag-comment dyan kung ano siya. Basta dati nakikita ko siya sa mga news, sa mga balita, at saka sa mga TV network. No, so hindi ko lang alam kung reporter ba to siya, newscaster ba to siya, or anchor ba to siya. Pero isa din po siya sa reactor, vlogger, and content creator po pagdating sa politics. So ito nga, sabi nga ni Mike Abe na meron daw siyang napansin, no, sa kay Vice President Sara Duterte na ang sabi niya ay peke, no, ang sugat ni Sara Duterte sa liig. Kasi actually mga kababayan, kahit sino naman po talaga, magtatanong po talaga kayo kung totoo ba talaga na may sugat siya, or totoo ba talaga yung sugat niya. Kasi kamakailan lang nakikita natin na may sugat siya sa liig, at 'di ba? Kahit sino naman nakakapag-react. Actually, kahit kayo nakakapag-react kayo, ako nakakapag-react ako. So, actually ito po yung isa sa mga tinatanong kay Sara na anong nangyari sa liig niya, bakit may sugat. So, ito po yung video. Ayan, panoorin niyo po. Sara, Sara! Sara, Sara! Sara! Unsa man sa imong lihok? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. So, yun po, mga kababayan. So, yun po ang katanungan kung ano nga daw po yung nasa liig ni Inday Sara. Sabi niya, sinubukan daw siyang gurgurin pero hindi daw nagtatagumpay. So, sino po ba ang magugurgur sa kanya? Kasi ang sabi, si BBM daw ang may kasalanan, at si BBM, kasalanan daw ni BBM, ni First Lady Lisa, at saka ni Martin Romualdez, di ba? So kasalanan daw ni BBM, ni F. Elisa, at saka ni Martin Romualdez, na may nagugurgur daw sa kanya, hindi lang daw success yung nagurgur. Ako actually speaking of gurgur, kung practical kang mag-isip paano ka nga ba magugurgur kung meron kang 433 bodyguards? Maskin sa 10 nga lang ka bodyguard, or maskin 5, hindi ka na malalapitan. So sino ang magugurgur sa'yo? Bodyguard? Oh, kung ginurgur ka ng sarili mong bodyguard, bakit hindi binalita na ginurgur ka? 'Di ba? Kaya isa yan sa katanungan ngayon, mga kababayan, ni Mike Abe na ano ba ang nangyari? Kasi dapat kung ito mga kababayan, tayo kasi mga ordinaryong Pilipino. So sila Sara, yan yung mga politician, at yan yung mga may hawak sa ating bansa. So ngayon, dapat lang na malaman natin ang kalusugan ng mga politician, kasi nga sila yung namumuno. Paano kung biglang namatay ang presidente? Paano kung biglang namatay si Sara? So ano na mangyayari sa ating bansa? So magkakagulo-gulo. So kailangan ipaalam kung ano ang nangyari, pero bakit wala man lang pinaalam kung sinong nagurgur, 'di ba? Hindi ba kaya ng drama lang or gawa-gawa niya lang? So yan yung isa sa tanong ni Mike Abe. So ito po yung video, panoorin niyo po. Ano ba ito? Ano ba nangyayari sa kay Vice President Sara Duterte? May peklat sa leeg, may nakapulupot na naman sa kanang kamay niya. Dati meron din gano'n yan sa kaliwa Nagtatanong lang, wala naman personal lang po ito dahil kasi siya ay Vice President Anong nangyayari sa Vice President? Bakit ganyan? Ito ba ay may problema sa kalusugan? Ano ba ang problema nito? Bakit po ganyan? Ayun yung isong yan doon sa peklat niya doon sa kanyang leg na medyo mahaba. Hindi pa po yan nasasagot until now kung ano yan. Bakit siya nagkaroon ng ganyan? Tapos nung nakaraang sa kabandang kanan, yan meron ding kung saan man may parting hiwa rin. Ito meron naman sa kanan na may nabali ba yan? May sugat ba yan? Kung ano yan? Alam nyo kasi, baka sabihin nyo personal, pero ang kalusugan po kasi ng mga matataas na opisyalis ng ating pamahalaan ay napakahalagang malaman natin. Malaman ng taong bayan. Kasi kung yung pangalawang pangulo na merong 300 o mahigit pa ng mga bodyguard, 24/7, na nagbabantay sa kanya at pinapasweldo ng lahat ng Pilipino para sa kanya kaligtasan, pero bakit siya ay nakakaroon physically ng ganyang klaseng damage? Diba? Di ba mga kababayan? Tama naman ang tanong ni Mike Abe.
Kung meron kang 300 plus o 400 plus na bodyguard na pinapasahod ng tax natin mga Pilipino para mapangalagaan siya, para mabantayan siya. Pero bakit meron siya mga ganyan-ganyan at wala man lang binalita, hindi man lang niya sinabi sa media na ganito po, nagkaganito ako, ganito po, nagkaganito ako. Ano ba yan? 'Di ba? So, useless lang din pala ang mga bodyguards na pinabantay sa kanya at sinasahuran natin mga Pilipino kung hindi lang din naman po siya maprotektahan. Ang tanong ngayon, ni hay ni hu, ni utot ni Sara, wala kang narinig. Bagkos, puro siya, yung alam yung puro siya suspense. 'Di ba yung puro siya, alam niyo yun, yung puro victim, pa-victim, alam yung ganun. So, sa totoo lang, kung ganyan lang din pala mangyari, so, alam niyo, pag DDS ang makarinig niyan, sabihin agad, grabe na talaga, ultimo Vice President ng Pilipinas, sinasaktan na. So, paano na lang tayong ordinaryong Pilipino? Ang problema lang kasi mga kababayan, si Sara ang nagyaw-yaw na kapag mamamatay daw siya, ay kailangan patayin daw si BBM, patayin daw si First Lady Lisa, patayin daw si House Speaker Romualdez. Ang problema ngayon, sino ang gusto niyang mangyari? Na pag ginurgur siya, so, kasalanan ni BBM, kasalanan ni F. Elisa, kasalanan ni Romualdez. Ang problema ngayon, nagbanta siya. Kaya ngayon sabi ni BBM, kung ganyan lang din naman pala kabilis na magbanta sa Pangulo, so paano pa yung mga ordinaryong Pilipino? So, yun ang sabi ni BBM. So, ngayon ang nangyari, yung drama ni Sara palpak. Kaya, minsan napapasabi ako sa sarili ko, totoo ba talagang sugat yan? Or baka drama-drama niya lang? Paki-comment nga kayo dyan, mga kababayan. Totoo bang sugat yan? Pati yung pilay niya sa kamay, totoo bang pilay yun? Or drama-drama lang din? Kasi alam mo sa totoo lang, kahit ako natatawa ako minsan. Kaya nga minsan magbibiruan kami habang nakaupo. Oh, si Sara may sugat sa liig. Tapos ngayon may sugat sa kamay. Baka bukas lumpo na yan. Tapos sasabihin na naman si BBM ang may kasalanan. 'Di ba? Kaya eto sa totoo lang, ito lang masasabi ko, peke ang sugat ni Sara Duterte sa liig. Peke ang mga pilay-pilay niya. Bakit ko nasabing peke? Bakit dahan-dahanin pa siyang pilayan, dahan-dahanin pa siyang sugatan? Hindi na lang siya patayin diretso. At saka take note, hindi po siya basta-bastang makakamit ng ganyang mga sugat sa katawan, pisikal, pilay, gurgur, kung meron siyang bodyguard, or else, asawa niyang may gawa niyan. Kasi sino lang naman magiging makakasama niya? 'Di ba? Hindi naman po pwede na makakasama niya si Digong, magbugbugan sila dalawa ni Digong. Hindi rin naman po pwede na sila dalawa ni Sulaika ang magsama. Kasi kung sila dalawa magsama, aba, confirm. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, niluloko na lang ba tayo ng Vice President ng Pilipinas? O sadyang may problema siya sa mental, yung sa isip. Meron na ba siyang mental disorder? Meron na ba siyang problema sa pang-iisip? Kasi hindi po normal yung ganyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ginurgur siya ng kanyang bodyguard. Hindi rin naman binalita na yung bodyguard nang naggurgur. Dapat, syempre, kung ginurgur ka ng sarili mong bodyguard, syempre, ibabalita mo ngayon yun, ipapaalam mo sa media na ginurgur ka ni bodyguard na ganito para ma-aware naman yung mga bodyguard na magbabodyguard sa kanya. Bakit hindi man lang sinabi na kung ginurgur siya ng sarili niyang bodyguard, inutusan ni BBM? 'Di ba? So wala naman. Dapat tinorture na nila yung bodyguard na nanggurgur sa kanya. Paaminin kung sino ang nag-utos para masira ang tao na nag-utos para papatay siya. 'Di ba? Walang ganun. So ibig sabihin, peke. Gawa-gawa, drama lang. Biruin mo, may pilay ka, pero nakapaghawak ka pa ng microphone, sumasayaw ka pa. Gumaganon pa. So, ibig sabihin, peke nga ang sugat sa liig, peke rin ang pilay sa kamay. So, ang dami ng security guard may sugat. 'Di ba? Kahit kayo, mga kababayan, saan napunta ang pinapasahod sa mga bodyguard kung ang mga bodyguard hindi siya binantayan at nagkasugat siya ng ganyan? Hindi naman natin pwedeng sabihin physical yan. Kasi, kung physical yan, ano si Sara? Tanga? Ano si Sara? Bobo? Pwede ko naman sabihin bobo kung dahil sa kanya nasugat siya sa sarili niya. Ano yan? May mental disorder siya na nagsisuicide siya? Sinusugatan niya ang sarili niya para pag nakita ng taong bayan, si BBM ang may kasalanan? Or sadyang depressed? Depressed? Stress?
Oh, dapat ipagamot na yan. Eh, kung ganyan din pala ang ugali or utak ng Vice President, dapat tinanggal na siya, papalitan siya ng panibago kasi hindi po pwede na magkaroon ka ng Vice President tas may mental disorder. Yan alam mo yung nagsusugat sa sarili. 'Di ba? Hindi naman po pwede na si Digong ang magsugat yan. Hindi rin po pwede si Basti, si Pulong. Hindi rin po pwede na si Kitty Duterte ang magsugat yan. At lalong-lalong hindi naman po siguro si Vicente Duterte ang magsugat yan kaya matagal ng patay. Oo. So alangan naman si BBM po ang magsugat niyan. Eh hindi naman po si Sara at si BBM nagsama natutulog. Magkahiwalay naman po sila ng opisina. Quezon City siya, si BBM nasa Malacanang. So magugulat po kayo. 'Di ba? Kung meron mang assassinate sa kanya or inutusan ni BBM na bodyguard na patayin siya, saksakin siya, pilayan siya, eh di sana binalita na niya, pinaalam niya sa media na ako po, binantaan ako, sinaksak ako ng wala. So ibig sabihin drama lang. So peke ang sugat niya sa liig at yung pilay niya. 'Di ba? So yun lang, maraming salamat mga kababayan. Kayo na lang pong isip, kayo na lang pong humusga. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.